Yan guys, so good morning. Small scale trader ulit. Ang topic natin ngayon, manipulation. Yan. Isa sa mga pinaka-controversial na topic sa trading. Yan. So, simulan na natin agad pagkatapos ng intro. Yan guys, so since manipulation yung topic natin, medyo advanced na to, so I suggest panoorin nyo yung mga previous video kasi may mga term na ako nagagamitin dito. Yan, like yung mitigation, accumulation. Marami kasing nagsasabi, nababasa ko din, na ang market daw hindi ka magiging profitable kasi highly manipulated. Which is in reality, para sa akin lang to, base na rin sa mga natutunan ko, napanood ko, na actually yun nga yung dahilan kaya ka magiging profitable eh. The fact na ang market is manipulated, ibig sabihin merong tao na nagpapatakbo. Kumbaga merong isang controller, parang imagine niyo isa siyang laro na merong nagko-control. Ngayon, paano ka magiging profitable? Eh di susundan mo yung ginagawa ng tao na naglalaro. Kasi alam niya kung paano eh. Kasi siya nga yung nagmamanipula eh. So, ang trabaho mo is sundan mo lang yung footprint niya. In that way, syempre, kikita ka. Ayun nga lang, syempre, wala namang nakakaalam nun. Pero, base kasi sa theory ng syempre, since smart money concept yung ginagamit ko, meron silang theory about market manipulation. So, yun. Ito yung pagkakaintindi ko, base na rin sa ginagamit ko na strategy. So, papaliwanag ko na lang din siya ng hindi ganun kahirap. So, ito theoretical lang kasi wala naman tayong chart na papakita. So, bali merong tatlong klase ng movement, which is yung downtrend or yung pababa, uptrend which is yung pataas o yung bullish, and then yung reversal is yung sudden shift ng market. So, it's either pababa, papunta pataas, or pataas, papunta pababa. Ito yung parang sangkap, kung kumbaga ano yung pattern na paulit-ulit nangyayari tungkol dun sa manipulation. Bakit ko laging sinasabi na huwag mong madaliin yung trade? Kasi ang kailangan mong antayin is yung manipulation. Then that's the time na masasabi mo sa sarili mo na online na, parang ganyan. Kumbaga sa game, online na yung nagmamanipulate. Kasi hindi naman every time laging may manipulation. Hindi naman ganun. Yung mga yan, in and out of the market lang yan. Usually, nangyayari siya kagaya nga ng sinasabi ni ICT, merong price delivery, may specific na oras, especially kung day trader ka, napaka-importanting matutunan mo yun. Tapos bukod doon, meron din tayong tinatawag na kill zones. Yan, makikita nyo naman sa video niyan. Hindi ko i-discuss yan kasi masyadong komplikado yan. At the same time, hindi naman ako day trader. So, hindi siya ganong relevant sa akin. More of a swing ako eh. So, mas mataas na time frame ginagamit ko. So, willing to wait ako lagi. Yan, ganun. So, anyway, bakit kailangan mong antayin yung manipulation? Kasi once na nangyari na yung manipulation, magkakaroon ng impulse move, magkakaroon ng fair value gap, which is yung imbalance na tinatawag. Then, magmi-mitigate. Ibig sabihin ng mitigate, pupunta doon yung price sa imbalance para i-fill yung order, mga naiwang order. And then, magkakaroon ng continuation, which is yung current move niya o yung movement niya talaga. So, let's say, nasa downtrend tayo. Guys, pasensya na kayo, may mga aso kasi madaling araw. Ayan, makita nyo na may oras, 3:11 AM. So, yun. So, kung downtrend siya, tutuloy niya yung move niya pababa. So, kung uptrend yun, pataas. Si reversal, certain point, magre-reverse na siya. Magkaroon ng market shift. So, ngayon, meron ako ditong diagram para malaman nyo, magkaroon kayo ng idea. Kailan at saan siya nangyayari. So, ito, pinakita ko naman. So, uptrend to. So, low, high, low, then high. So, ito yung swing. Once na mag-retrace na siya or mag-mitigate, yung tinatawag na mitigate, ang term ng iba dyan is sa ibang mga strategy is yung pullback na tinatawag. So, yung mitigation is yung pullback. Bakit mitigation? Ma-explain ko siya later para mas maintindihan nyo yung mismong parang price delivery niya, paano siya nangyayari. So, ito muna tayo sa, kumbaga, yung pinakamalawak muna. So, yan.
Ito guys, kung nakikita nyo yung number dito, yan. Fib yan. Fib tool yung ginamit ko dyan. Fibonacci tool yan, na may 50%. Yan. So, bakit may 50%? Kasi, meron tinatawag na discounted tsaka premium. Pag nagsimulang mag-pullback yung market, itong area na nasa top 50%, itong area na to, yan ang sell zone. So, ibig sabihin, hanggat walang valid reason, base na rin sa strategy mo again, huwag kang babay dyan. Kumbaga, yan ang lugar kung saan nagsisell o nagdi-distribute yung price or yung market. So, ito namang lower part, ito naman yung discounted area. So, ito yung taas yung premium, ito baba yung discounted price. So, lahat ng nasa baba nitong equilibrium na to, nitong 50%, buy zone yan. Kung tamad ka, ayaw mong mag-aaral, at gusto mong mag long term, mga long shot ka na trade, if ever na bumaba yung price dito, maglaro siya dito, mag-consolidate siya dito, kung ano man mangyari, mag-buy ka lang ng mag-buy. O this day, buy ka dito. Bumaba, buy ka ulit. Mga konti, buy ka ulit. Basta hanggat nandito ka sa ilalim na to. Buy area yan. Usually dyan, hindi ko sinasabing palagi. Usually dyan nangyayari ang accumulation. Kasi after ng manipulation dito sa baba, magkakaroon ng impulse. Tapos mag-mitigate, mag-accumulate dito sa baba. Which is, ito na yun. Magkakaroon ulit ng manipulation, which is hindi ka hindi ka madadamay kasi kung nandito ang stop loss mo. Mamaya explain ko yan. Then, magkakaroon ulit ng accumulation, manipulation, tapos impulse ulit, which is yun yung pataas kasi ililiquidate niya itong taas. So, ganun din sa pababa. Tapos, yan lang naman muna. So, ang distribution is nangyayari dito sa taas. Ang manipulation is nangyayari sa baba kapag uptrend, sa taas kapag downtrend. Mamaya na natin pag-usapan tong reversal. Yung impulse is yung sudden move, like before, sinabi ko na yan, nagkikreate ng imbalance. Yung mitigation is yung bumabalik siya sa previous price para i-close yung previous position na pinang-manipulate. Mamaya i-explain ko din yan. So, ipapakita ko siya after nito. Yan. Drawing ko lang. So, yan guys. Yan ang itsura ng totoong market. Hindi yung parang dinadrawing ko dati na parang ganyan. Hindi ganyan. Hindi yan yung reality. Ang totoong itsura ng market ganyan. Kasi nga, syempre, kailangan magkaroon ng manipulation para yung market mag-move. Kasi kailangan ng liquidity. Yun lang naman ng rule ng trading eh. Kung saan yung pera, doon pupunta yung price. Kung wala namang order sa isang lugar, walang dahilan para pumunta ka doon. Parang Shopee. Kung walang delivery sa lugar na to, walang dahilan para dyan ako pumesto. Pupunta ako sa isang lugar kung saan maraming umu-order. Para pag nag-delivery ako, isang puntahan lang. At dikit-dikit lang yung bahay. Ganon din siya. Hindi ka pupunta sa isang lugar na ang order ng deliver isa lang. Tas malayo na naman bago ka pumunta. Siyempre, kung strategy wise, pupunta ako sa isang lugar na ilang taong umorder tapos dikit-dikit yung bahay. 'Di ba? Para yung commission ko malaki. At the same time, hindi ako pagod. Parang ganon. Nakatipid pa ako sa gas, 'di ba? Ganon din ang idea ng manipulation. So, yun. Explain ko na agad. So, sa downtrend, distribution, again, nangyayari siya sa higher o sa taas ng 50%. And then, yung downtrend, nangyayari siya. Yung accumulation nangyayari sa baba ng 50%. So, pag-usapan muna natin yung distribution. Dito sa diagram o sa illustration na ginawa ko, downtrend siya. So, meron tayong high, may low, may high, may low. Then, nagkaroon ng consolidation, which is ito. Diyan na siya nagsisimulang mag-distribute. Yan. So, ngayon, ito yung gusto kong maintindihan nyo. Dito nagsisimula yung manipulation. Nangyayari siya o ang tao na mga natatrap sa manipulation is yung mga taong pumapasok agad. Sila yung mga either na FOMO, may nakita sila na parang dahilan bakit kailangan nilang pumasok, which is wala namang confirmation, which is hindi naman masama. Kasi syempre, strategy mo yun eh. Kung effective ka, why not, diba?
Pero yan, halimbawa ito nagsisilbi siyang support kasi nagba-bounce back pag every time na nai-hit yung price, nagba-bounce. So nag-hit yung price, bounce. So ito naman resistance, 'di ba? So kada nagba-bounce diyan, bababa, mag-bounce ulit, bababa. So nag-bounce ulit. So iisipin ng tao, good buy yan. Pwede akong mag-buy, which is pwede naman talaga. Pwede kang mag-buy yan, pero short position kasi pababa eh. Kaso ang stop loss mo dito, taas nito. Kasi ito yung previous swing. Ngayon, dito mangyayari yung manipulation. Kasi yung iba, dito sila mag-stop loss. Yan. So, marami dyan, yung mga nagtitrade dito. Yan. Tambak ng position dyan. Yan. Ganyan. Andyan lahat ng order nila. Guys, intindihin yung maigi to. Kasi, dito madalas natatrapan tao. Yan. So, dami mag-short dyan, di ba? Sabay biglang papasok tong manipulation na to. Yan, yung matulis na yan. Bakit siya nangyayari? Pakita ko sa inyo. Lilinisin ko muna. So, yan. Since yung market manipulated, ano bang klaseng manipulation yung ginagawa? Guys, intindihin nyo to. Ito, theory lang to. Ito yung concept o idea ng smart money. Paano nagmo-move yung price. So, ito lang yung base sa natutunan ko. Again, hindi to guaranteed since wala naman talagang nakakaalam ng market algorithm. O kung ano yung totoong mangyayari. Wala naman nakakaalam yan, di ba? Wala naman tayong mga insider. Kumbaga, ito lang yung theory kung paano nangyayari. Ito yung footprint na sinusundan ng mga nagtitrade ng ICT, nagtitrade ng liquidity, nagtitrade ng mga FBG, basta related sa smart money. Yan. Ito yung sinusundan nilang guide. Kaya lagi nilang iniintay ito. Which is I suggest, chance na gamitin mo yung strategy ko o dito ka kumuha ng idea para makabuo ka ng sarili mo. Laging ito yung iniintay. Kasi bakit? Ito siya. Pakinggan yung maigi to. Ito yung manipulation na sinasabi. Ang manipulator, ang tawag nila dyan is yung composite man. Yan. So yung gamer, so yung naglalaro. Nagbabay yan at nagsesell ng sabay. Hedging ang tawag doon. Ngayon, ito yung isa sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng protected low at protected high. Kasi pag yun na disregard or pumunta yung price doon, malaki yung mawawala sa nagmamanipulate ng market o yung composite man. Maiintindihan yan dito. Lalakayan ko lang konti. Dito nyo mas maiintindihan kung ano yung nangyayari. So sundan muna natin. Ito yung distribution. Itong green. Ito yung manipulation. Yan. Next is yung impulse. Ito yung impulse. Yan. Palitan natin yung kulay. Gawin nating team. Yan. Ito yung mitigation. Yan. Kapalan natin. Yan yung mitigation. Ang kulay niya is violet. Yan. Tapos ito yung continuation. Hihimayin ko yan isa-isa para mas maintindihan nyo. Ito na lang. Orange na lang. Yan guys, intindihin nyo. Ayan, dinivide ko na siya isa-isa. So, downtrend tayo kasi high, low, high, low. So, ito yung pullback. Itong isang buong to. So, ito yung distribution, yung green. Itong area na to. Yung manipulation, yung move na to. Itong move na to. Tayo na ito. Yan. Tapos, wait lang, lakayan natin para mas makita nyo. Ito naman yung mitigation. Yung move na yan. Ito yan, yung mitigation. Yung impulse, sorry, hindi ko nabanggit. Ito yung impulse. So, mitigation, and then ano yung continuation, yung orange. Yan. I-explain ko kung paano nangyayari ang cycle na yan, guys. Tingnan nyo maigi ha.